Magandang umaga po sa inyong lahat sa Pilipinas, sa Maynila, sa Camarines Norte, sa Labo. Good morning. Ganon din po sa Nueva Ecija at sa Salvacion, sa Tinambak. Maraming salamat po sa Diyos sa oras na ito na muli tayo na naman ay makakapakinig ng kanyang mga banal na salita. So, bago po simulan ang lahat ng pagbabasa, nais ko po munang ang lahat ay ma-ready ang mga sarili. At tayo ay dudulog muna sa ating Diyos. At tayo po ay manalangin at hingi ng guidance at kaunawaan sa mga salitang ito. So, let's pray po. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos. Salamat po Ama sa magandang umagang ito na iyong pinagkaloob sa amin. Sa iba't iba man ang lugar na aming kinaroroonan, subalit dahil alam namin na ikaw ang Diyos na kahit saang dako na andoon ang iyong presensya, kami po ay nagpapasalamat na ikaw ang aming Ama na tagapagturo sa tuwing kami po ay nagkakatipon at makikinig ng iyong banal na salita. Kaya pagpalain niyo po ang bawat isa, ang mga pakikinig, Ama, buksan niyo nga po ang bawat pandinig ng bawat isa sa amin na naririto ngayon na makikinig ng banal mong salita. Tumimo ito sa aming mga puso at maisabuhay at ikaw ay maparangalan sa pamagitan ng aming mga buhay. Kaya salamat po, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa lahat ng ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So good morning po, ang tawag dito, nandito po tayo ngayon sa Pahayag chapter 15. Sa inuman sa inyo ang patuloy nagbabasa ng banal na salita mula pa ng every Sunday na lagi po naming pinapaalala, continuous nyong basahin chapter by chapter ang mga yung Bible. At ngayon na andito tayo ngayon nga sa pahayag. Sa pahayag, sa mga hindi pa po nakakaalam at sa mga baguhan, ito yung pinakahuling aklat ng banal na salita. So sa pahayag, nandito po ipinapahayag ang magaganap sa mga darating na panahon na kung saan yun ang wakas. So ngayon sa chapter 15, na andito ngayon paabot sa atin ang mga panghuling salot. Aram natin sa darating na panahon bago bumalik ang Panginoong Hesus, maraming kaganapan ang magaganap dito sa sanlibutan. Subalit ang bilin sa atin ng Diyos, huwag kayong matatakot, bagkus manatili tayong tapat sa Diyos hanggang sa ating kamatayan. So, chapter 15, ready na po kayo sa chapter 15. Ito ay patungkol sa ang mga panghuling salot. Kasi nakita po natin sa bawat chapter, grabe pong kaganapan ng mga lumitaw na pagyuyugyug or mga pagbagsak ng puot sa sanlibutan dahil sa mga katigasan ng ulo ng tao. At ito po ay dito tayo ngayon sa chapter 15. Verse 1, sabi dito, nakita ko rin sa langit ang isa pang kakaiba at kakilagilalas na palatandaan. May 7 anghel na may dalang 7 salot. Ito ang mga panghuling salot sapagkat dito matatapos ang puot ng Diyos. May nakita akong parang dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito, at sa nagtataglay ng bilang katumbas ng kanyang pangalan. Nakatayo sila sa tabi ng dagat na kristal, hawak ang mga alpang bigay sa kanila ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moses na naglingkod ng Diyos at ang awit ng kordero. So ito po yung tinutukoy dito. Ito yung mga nagtagumpay sa halimaw at mga taong hindi tinanggap ang tatak. Yung nabasa po natin dito sa chapter 13 na sa pilitang papatatakan ang mga tao sa kanang kamay o sa noo, at hindi makakabili o hindi mayaman man o mahirap ay hindi makakabili ng mga bilihin hanggat wala silang tatak nitong tinutukoy po ditong 666 na andyan sa chapter 13. Kung hindi niyo po nabasa ito,
basahin niyo po ang chapter 13 dahil naandyan ang pagdating ng pagtatakan ng 666. So yung mga nagtagumpay at tinuruan tayo ng Biblia, ng banal na salita ng Diyos, na manatili tayong tapat hanggang kamatayan, na huwag tanggapin ang mga tatak na ito. Ano po? At at sabi dito nga sa verse 2 nitong chapter 15, yung mga nagtagumpay laban sa halimaw at hindi nagpatatak. Ano po? Ito sila ngayon ay dito nakatayo sila sa tabi ng dagat ng kristal, hawak ang mga alpang bigay sa kanila ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moses na lingkod ng Diyos at ang awit ng kordero. So napakalinaw po ito na ito yung mga nagtagumpay, mga nanatiling tapat hanggang wakas na hindi tinanggap ang mark of the beast. Ano po? So sabi dito, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang inyong mga gawa. O Hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang inyong paraan, mga paraan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang hindi magpupuri sa iyong pangalan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong gawa. So ayan po yung mga awitin. Ito, yan po ang mga inaawit ng mga nakaligtas. Yung nanatiling tapat hanggang wakas. Ang bilin po sa atin ng Panginoon, anuman ang mangyari sa darating na panahon, manatili tayong tapat hanggang wakas, hanggang kamatayan. Dahil malino po sa ating pag-aaral, ang lahat ay mamamatay. Walang matitira dito sa lupa. Subalit ang mamatay hanggang kamatayan na nagiging tapat, yun po ay may panibagong buhay na walang hanggan. Yan yung pinapaunawa sa atin, kaya tinuturuan tayo ng banal na salita. Kailangan binabasa natin ito lagi at maunawaan natin kung ano po ang mga pinapaabot sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Dahil malinaw po, totoo talagang may wakas ang lahat ng bagay. At ito ngang pahayag na ito tinuturuan ang mga Kristiyano. Layuan ninyo at pagsisihan ang inyong mga kasalanan bago mahuli, bago dumating ang wakas. At itong binabanggit dito ang mga panghuling salot. Ano po? Itong sa chapter 15 hanggang sa sunod-sunod po ito mababasa natin dito. At tulad ng nabanggit po dito sa chapter 2 and 3, yung mga taong hindi tinanggap ang mark of the beast, sila yung mga nagtagumpay at inaawit ang itong awit na ng lingkod na si Moses at awit ng kordero. So tinutukoy dito ng kordero ay ang Panginoong Hesus. Sa verse 5, tingnan niyo po ang verse 5. Pagkatapos nito'y nakita ko ring bumukas ang templo sa langit, ang tuldang tipanan. Lumabas mula sa templo ang 7 anghel na may dalang 7 salot. Nakasuot sila ng damit at na malinis at nakakasilaw sa kaputian at may gintong pamigkis sa dibdib. Ibinigay sa kanila ng isa pang 4 na nilalang na buhay ang 7 mangkok na ginto na punong-puno ng puot ng Diyos, na siyang nabubuhay magpakailanman. Ang templo ay napuno ng usok na nagmumula sa kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos, at walang makakapasok sa templo hanggat hindi natatapos ang 7 salot na dala ng anghel. So, ito pong chapter 15 ay napakaiksi. At kung makikita nyo, dyan tayo nagtatapos sa verse 8. So, subalit po sa mga susunod, sa chapter 16, 17, 18, mga dyan po, mababasa natin ang pasunod-sunod na salot na ibinigay ng Diyos na puot. Napuot sa lupa yung mga taong ayaw mga makinig, or yung sa panawagan ng Diyos na sinasabi ng paulit-ulit, talikuran ninyo ang mga kasalanan, itakwil ninyo ang mga sasama ninyong gawa at manumbalik kayo sa Diyos. Sa kabila ng paulit-ulit sinasabi ng Diyos,
ang mga bagay nito sa iba't ibang kaparaanan, pinapadaan ang kanyang pagpapababala. Yung mga taong ayaw makinig, ito po ang dinanas, ang naandito sa natutukoy dito na mangkok na puot ng Diyos. So, kaya po ito, grabe po ang babala sa atin ng Diyos. Kung makikita po ninyo, na talagang grabe po ang paalala, ulit-ulit na mula sa simula, laging pinapaalalahanan ang tao, na talagang makinig at sumunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ito po ang sa 15 na ito yung babala, na dito bibitawan, at dito ibubuhos ng Diyos ang puot sa pamamagitan ng mga anghel, at ibubuhos nito ang 7 salot. Po? Tingnan nyo po iyan, kung makikita po ninyo yan sa sa chapter 16. Chapter 16 ng pahayag. At dito po, makikita ninyo sa simula, idiretso ko na po ito, kasi sa inyong mga walang Bible sa ngayon, dapat po ninyong maintindihan ito, kaya dahil maiksi po itong chapter 15, at doon hindi, kumbaga nakabungad lamang doon ang tungkol sa 7 salot na ibubuhos ng Diyos, idiretso ko po ito alang-alang sa inyong pagkatapos nito, wala kayong bitbit na Biblia. Mabuti po itong mga ibang mga kasamahan natin, na especially yung mga nakakasama namin sa Bible study, ay nasusubaybayan ito. So ngayon, para po ito sa inyo, para marinig ng lahat ang salot na itong 7 salot na puot ng Diyos. Babasahin ko po ito dahil anyway may time pa naman po. Nakaka 12 minutes pa lamang ako, kaya pakinggan nyo na po, and please, pakinggan ninyo po ito. At sabi nga ng salitang ito, makinig ang may pandinig. Alam natin po na mabuti ang Diyos at hindi siya nagbibiro sa mga pahayag niyang ito, at ang mga babalang ito, seryoso po ang salita ng Diyos at banal. Kaya pinapaabot sa atin na makinig ang may pandinig. So ngayon, dahil nga may oras, ididiretso ko po ito sa chapter 16 para maintindihan natin ano ang 7 salot na ito po. Verse 1, chapter 16. Mula sa templo narinig ko ang isang malakas na tinig na nag-uutos sa 7 anghel. Humayo na kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang laman ng 7 mangkok ng puot ng Diyos. Kaya umalis ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok, at nagkaroon ng mahapdi at nakapandidiring pigsa ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa larawan. Ito po yung nangyari doon sa mga natatakan at tinanggap ang mark of the beast, na yung tinatawag nga dyan sa chapter 13 ng 666. Verse 3, ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat. Ang tubig nito ay naging parang dugo ng patay na tao, at namatay ang lahat ng nilikhang may buhay na nasa dagat. Ibinuhos naman ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok sa ilog at ang bukal at mga bukal, at naging dugo rin ang mga ito. At narinig kong sinabi ng anghel na namamahala sa mga tubig, ikaw ang matuwid na nabubuhay ngayon at noong una, ang banal sapagkat hinatulan mo ang mga bagay na ito. Ang mga nagpadanak ng dugo ng mga hinirang ng Diyos at ng mga propeta ay binigyan mo ng dugo upang kanilang inumin. At narito, ayan ang nararapat sa kanila. At narinig ko ang isang tinig mula sa dambana na nagsasabi, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, talagang matuwid at tama ang mga hatol mo. At ibinuhos din ng ika-4 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa araw, at ito'y binigyan ng kapangyarihang pasuin ang mga tao sa tindi ng init nito.
Napasok nga sila, ngunit sa halip na magsisi at talikuran ang kanilang mga kasalanan at nagpuri sa Diyos, nilapastangan pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng ganoong salot. Kita niyo po, imbis na magsisi ang tao, nilapastangan pa nila ang Diyos. Ibinuhos naman ang ikalimang anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa trono ng halimaw. Napakagatdila sa kirot ang mga tao at sinumpa nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang hirap at tinamong mga pigsa, ngunit hindi rin sila nagsisi at tumalikod sa masama nilang gawain. At ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. At nakita kong lumabas sa bunganga ng dragon, sa bunganga ng halimaw at sa bunganga ng huwad na propeta ang 3 karumaldumal na espiritong mukhang palaka. Ang mga ito'y ang mga espiritu ng mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin sa labanan sa dakilang araw ng Diyos at makapangyarihan sa lahat. Makinig kayo. Ako'y darating na parang magnanakaw, pinagpala ang mananatiling gising at mag-iingat ng kanyang damit. At hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa harap ng mga tao. Ito pong verse 15 na ito, pinapaunawa muli ng Diyos sa mga Kristiyano, sa ating lahat, na maging handa tayo, makinig kayo. Sabi dito, ako'y darating na parang magnanakaw. Pinagpala ang nananatiling gising. Ang tinutukoy po dito spiritual, na laging sinasabi ng Panginoon, manatili kayong gising dahil hindi natin alam anong oras, anong araw, anong taon siya darating. Ibig sabihin, spiritually awake. Lagi kayong gising, laging malalakas ang matatag ang inyong spiritual dahil hindi natin alam kung kailan ang kanyang pagbabalik. At inutos pa po dito, sabi dito, pinagpala ang nananatiling gising at nag-iingat ng kanyang damit. Ang tinutukoy po dito ng damit ng Panginoon, nung inutos, pinaunawa niya sa atin na tayo'y binayaran na, pinalaya, pinatawad sa kasalanan at dinamitan tayong puti. Ibig sabihin, yung mga karumihan ng buhay natin noon, yung mga kasamaan natin, pinawi na yun, pinalitan tayo ng puting damit. Ibig sabihin, bago kang nilalang. Mula nung makilala mo si Kristo, binago ang iyong buhay. Yun ang tinutukoy niyang panatilihin natin. Maputi ang ating damit, ang ating kasuotan, na hindi ito mamantsahan hanggang siya'y bumalik. Ang ating buhay po ang tinutukoy dito. Verse 16, ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo na Armageddon. Armageddon po, ito'y paglalaban, 17. Pagkatapos nito, ibinuhos ng ika-7 anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid at may nagsalita ng malakas mula sa trono ng nasa templo. Naganap na, kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa ng likhain ang tao dito sa lupa. So, ibig sabihin, itong lindol na ito, hindi pa ito nangyari at hindi na muling mangyayari dahil ito ang pinakamalakas na lindol sa buong lungsod, sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babylonia. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kupa ng kanyang matinding puot. Umalis ang lahat ng mga pulo at nawala ang lahat ng bundok. Umulan ng malalaking yelo at tumitimbang ng halos 50 kilo bawat isa. Nabagsakan ang mga tao at nilapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa napakangingilabot na salot na iyon. So, iyan po ang 7 salot, na sabi diyan, ito
ang 7 salot ng Diyos. At dito po, sabi dito, ito ang panghuling salot sapagkat dito magtatapos ang puot ng Diyos. So, sa inyo po na mga nakaririnig nito, alam natin na ang Diyos hindi nagbibiro. Binigay niya ang kanyang buhay, ang Panginoong Hesus, para tayo po ay maligtas sa mga ganitong paghihirap or mga mangyayari sa lupa at mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya lahat tayo'y pinapaabutan, talaga pong seryosuhin ng bawat isa ang pagiging Kristiyano at isabuhay ang inyong mga naririnig, dahil hindi po nagkukulang ang Diyos na patuloy siyang nagpapaabot ng babala sa lahat hanggang sa kasalukuyan. Binibigyan ng Diyos ang tao ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa mga kasalanan bago dumating ang matinding puot at salot na ipapadala sa lupa. At tulad ng pinaunawa sa atin, manatiling tapat. Dahil dito sa verse 13, dyan po lalabas yung halimaw. Yung unang halimaw at pangalawang halimaw, na yun ang sinasabi dito, na yung mga antichrist na sapilitang papatatakan ang mga Kristiyano or mga mananampalataya. Sapilitan niya itong papatatakan ng tatak. Pero yung mga nagpatatak, makikita natin dito na sila ang tatanggap ng puot at salot na ipapadala ng Diyos sa lupa. So, continuous kayong magbasa, basahin niyo po ito, at lagi naming inaanyayahan ang lahat kung may mga chance naman kayo na maka-join sa Bible study every morning alas 7 at every night sa gabi po alas 7 din ng gabi. Kung may mga cellphone naman kayo, naku po, wag po ninyong panghihinayangan ang oras na talagang ibigay ninyo po ito salaga sa Panginoon. Kung may time kayong maka-join sa pag-aaral, continuous po kaming nagbabasa everyday sa umaga at sa gabi, upang lubos nito nyo maunawaan po ang banal na salitang ito, dahil alam po natin na ang Diyos hindi nagkulang sa ating lahat, na patuloy tayong inaabot at pinapaalalahanan bago mahuli ang lahat. Amen? So dito po ako magtatapos. God bless everyone. At manatili kayo sa salita, manatili tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Pakinggan natin ang mga babala sa atin, at kung anong mga sinasabi ng Diyos sa atin na dapat gawin natin iyon. At salamat sa tulong ng Banal na Espiritu na tumutulong sa atin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Sige po, amen. So, God bless everybody. Hanggang sa next Sunday po, pagpalain kayo ng Diyos. Merry Christmas to everyone. Sa lahat, sa inyo po, pinapaabot ko po ang pagbating maligayang Pasko po sa inyong lahat. God bless. Bye-bye.